Pero kung palaging nangyayari ito sa inyo, nagde-develop na tayo ng erectile dysfunction. Kailangan alamin po natin kung bakit. Paano natin masusolusyonan yung weak erection? Baka naninigarilyo ka. So, kailangan pong bawasan o kung hanggat maaari, tanggalin. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sana kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video, another concern video po, ang sabi niya is, Ma'am Che, akto na sana kami. Pero, bakit ang Junjun ko ayaw mag-full tigas? Pa-help naman, Ma'am Che. Salamat po. So, yung concern niya dito is weak yung erection niya. Ayaw magkaroon ng full erection while nandun na sila sa aktong papasok siya. Ang normal kasi na nangyayari dyan, kapag ka papasok ka na, of course, dapat full erection na. Matigas na siya, no? But, normal lang din po na meron pong episode talaga na hindi natin kaya magkaroon ng full erection occasionally. Kung paminsan-minsan lang, normal po na nagkakaroon talaga ng ganyan. So, dapat aware tayo kung madalas ba ito nangyayari. Baka kasi pagod ka lang, o marami kang stress, wala kang tulog, or baka may hangover ka pa. Kasi night before, nakipag-inuman ka at nalasing ka. So, dapat aware tayo, alam natin kung saan yung pinanggagalingan nito. Kung paminsan-minsan lang po ito, normal po na may ganyang episode talaga. Na dulot ng mga nabanggit ko kanina. Lalo na kung nasa late 30s na tayo, 40s, 50s, and so on. Pero kung palaging nangyayari ito sa inyo, nagde-develop na tayo ng erectile dysfunction. Kailangan alamin po natin kung bakit. Paano natin masusolusyonan yung weak erection? Baka naninigarilyo ka. So, kailangan pong bawasan o kung hanggat maaari, tanggalin. Possible din po na nadadagdagan ang timbang natin. Nagiging overweight tayo. Isa to sa dahilan kung bakit nakakapag-develop tayo ng erectile dysfunction. Possible din po na kulang tayo sa physical activity. Kailangan po kasi araw-araw may routine tayong ginagawa. Exercise, at least 30 minutes to 1 hour. Or paglalakad, pwede na rin po yan. Ano pa po, yung pag-inom ng alak, kung napapadalas na. So, posibleng isa rin po yan sa dahilan. Another thing, meron pong mga relationship issues na kailangan resolbahan. Kasi madalas, physical and emotional po yan. So, magkasama palagi yan. Possible din po na meron tayong mga underlying condition. And also, meron tayong mga tinitake na medication. So, yan po ay pang-ilan-ilan na dahilan kung bakit posibleng mag-develop talaga tayo ng erectile dysfunction o weak erection. So, papaano mo ba i-increase yung full erection, Matigas na matigas talaga si Manoy. Dapat dyan, maging habit po ang healthy lifestyle. So, siguro nakakapanood naman na po kayo, ng mga vlog, ng mga doktor na nagbibigay tips, advice kung papaano mapanatili ang malusog na pangangatawan. So, yan po ay paulit-ulit na pong sinasabi ng mga health practitioner natin na ito po ay isa sa mabisang panlaban at pagkain ng masusustansyang pagkain. Iwasan po yung mga pagkain na pwedeng maging basura lang ng katawan natin. Ang healthy lifestyle po ay malaking tulong para sa erections natin. Kasi that means, mas healthy ka, mas maglalas longer ka talaga sa kama. So, yung mga nabanggit ko po kanina na mga dahilan kung bakit nagde-develop tayo ng weak erection or erectile dysfunction, yun din po ang kailangan nating baguhin. So, eat well, kumain ng masusustansyang pagkain, iwasan yung matatabang pagkain, bawasan yung mga maaalat na pagkain at matatamis, bawasan ang paninigarilyo, kung kaya naman po, tanggalin na, and of course, yung pag-inom ng alak. Hanggat kaya natin, occasionally, okay lang. Pero kung habitual, yan na po yung hindi maganda. Ano pa po? Matulog ng sapat at tama. Ito, very important, makipag-communicate po sa mga partner natin. Kayong dalawa lang kasi ang magtutulungan dyan. Hindi mo kaya i-resolve mag-isa yan at hindi rin kaya i-resolve yan ng kumpare mo, ng kumari mo, or kung sino pa. And of course, bawasan ang stress. Yan po ang may malaking role para ma-improve
ang ating sexual responsiveness. Hindi naman pwedeng mabuhay tayo ng walang stress, wala pong ganun. Kasi ang stress, kailangan din po natin yan para mag-push tayo ng mag-push kung ano yung mga plano natin sa buhay. Huwag lang pong sobra-sobra. Kasi ang normal erections po per day, according sa mga research, ay 11 times kada isang araw. Kasama na dyan yung pagtulog tayo, no? Kasi di ba yung mga kalalakihan, maski natulog kayo, nag-e-erect kayo. Lalo na pagka naiihi or madaling araw kasi mataas ang testosterone ng mga kalalakihan kapag umaga. Ang average ng isang healthy lalaki is at least 3 to 5 erections during a full night's sleep. So, can weak erection be permanent? Okay, kung hormone imbalance lang po or sleep apnea or kung may mga relationship issue kang kinakaharap, reversible pa po ito. So meaning, pwede pa po itong masolusyonan. Pero sa ibang case po ng ED or erectile dysfunction, nagiging permanent na po ito. Especially kung meron ng damage doon sa nerves and blood vessels nung penis nyo. Mabuti pong kumonsulta sa mga eksperto para mas malaman natin kung ano po yung problemang nangyayari sa katawan nyo. Huwag pong mag-self-diagnose, huwag din pong mag-self-medication kasi baka mas lalong lumaki yung problema. So kapag naaagapan po yan, talagang may solusyon yan. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!